Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, papunta tayo sa isang client. So, meron sa ating papagawa si client. So, kaninang umaga, isa tumawag sa aking umaga. Ngayon, pupuntahan na natin sa kalapit barangay namin. Okay, so let's go na tayo. So, ito yung aking bag. So, dito guys nakalagay yung aking mga tools. Bago tayo pumunta, so kailangan mag-bus muna tayo para na lang sa ating seguridad kasi meron pa rin itong COVID sa aming lugar. So yan, nakabasta tayo. So ingat tayo ngayon. Papunta tayo sa Barangay Labnig, Gumaca, Quezon. Okay, so let's go na tayo. Okay, so papunta na tayo. So ayan. Medyo papasok ng area na to. Ito guys, nagta-travel na tayo ngayon. So ito yung dinadaanan natin dito. So ayan, medyo pabundok are. Bakit? Sa spillway, dadaan tayo ng spillway dito so relax lang tayo, travel muna tayo. So travel and vlogs tayo ngayon. Mamaya natin tayo mag-wearing. So yan, enjoy muna natin yung pag-travel natin ngayong araw. So minsan lang kasi ako makalabas ng bahay ayan. So ayan to guys, so pababa tayo ngayon, papunta tayo ngayon sa spillway. So spillway to. Ayan, so malinis sa tubig ngayon dito, gawa ng bagong baha. Ayan siya. So bagong baha dito ngayon. Ayan, dito ka. Ayan. Grab yung motor kasi paahon So ayan. So ayan, so medyo maputing na tayo sa area tayo na maputing. So guys, so dadaan lang tayo. So medyo rough road na rito. Ito na yung kalsada. Ayan. So ang sarap ngayon mag-travel ngayong araw. So ayan yung init. So ang ganda ngayon ng araw dito. Sikat ngayong araw. So napakaganda sa katawan ito. So vitamin C. Ay vitamin D yata. D. So ang sikat ng araw natin. So ayan. So ito yung nature dito sa Quezon Province. So ayan, medyo mahirap yung daan natin. So kaya-kaya natin. Okay. Ayan tayo guys. Yung maganda yung daan natin ngayong araw. Ayan, nice tayo. So magta-travel and vlogs na lang ako, hindi na ako mag-ano mag-electrical. Joke lang. Punta tayo. So medyo mauga yung camera, gawa ng lubak-lubak yung daan. Airport tayo Naubos na yung oras ko, baka travel and vlogs lang. Tagal ko lang di nakapunta rito ngayon na lang ako nakapunta sa lugar na to So, ayan. Lulusong na tayo. Relax lang tayo mga guys. Relax lang tayo ngayon. Ayan, nakakatin tayo. Ayan. Sarap mag-travel ngayon Travel na lang kaya lagi ako.
tayo. So ito yung compound. Ayan. So ayan. Andito na tayo sa lugar na pagagawa natin. So maganda pala rito sa lugar na to. So ayan. Medyo maliwalas. Talagang tingnan siya. So nakaka-relax sa pakiramdam. So update ko na lang kayo mamaya. So ngayon guys, ngayong araw is magtatrabaho na tayo. So ang gagawin lang pala natin dito is tatanggalin lang natin itong munang tubo. Ayan. So itong PVC. Ayan. So puputulin muna natin yung linya rito kasi tatanggalin tong bubong. So papalitan ito ng bago. So pinapatanggal muna sa akin ni client kasi baka raw sila makuryente dito. So ngayon ito yung kanyang breaker. So ito yung ilaw. So titingnan ko kung bubuhayin ko. So ayan, may ilaw pala dito. So ito pala yung kanyang switch. So ibig sabihin guys, ayan, so may supply pa tayo. So ngayon, ayan. So ayan. Ngayon, puputulin muna natin yung linya rito kung nasan yung kuryente. So i-trace muna natin kung nasan yung linya. So ibig sabihin, yung linya sa loob, so yun yung breaker. Ito yung kanyang entrance cap. So ba't nasa loob ang service entrance. So ayusin na lang natin. So ito yung tubo niya, PVC. So ayan, so ito yung linya niya. And then so palabas. Ngayon hahanapin natin sa labas yung mismong linya. So lakad muna tayo rito. So lakad muna tayo. So ibig sabihin ito nakatap dito yung mismong linya. So ito yung mismong linya niya. So ito. So ang baba ng service entrance. Tapos ito yung kanyang service drop, yung kanyang duplex wire papunta sa taas. Ibig sabihin ang nangyari is direct pala to sa poste na. Ngayon ang gagawin natin is ikakat ko muna ito kasi tatanggalin tong bubong ay gawa ng tawag dito, papalitan ng bago. So kailangan putulin muna natin to para mawalan siya ng supply ngayon. Okay, so puputulin ko na muna siya guys kasi so ngayon guys puputulin ko na muna yung kanyang mismong linya. So ingat tayo. So ito yung kanyang live wire. So ito guys is wala yata tong wala daw breaker eh. So rectan to sa mismong poste dito. So puputulin ko na lang muna siya rito para iwasan natin. Okay, so gawin ko lang is ikakat ko lang siya rito. So ingat tayo. Okay, tingnan na siya. Yan, so naputol ko na. So ito yung mismong linya niya. So live wire yan siya guys. So gawin natin, balutan natin siya ng electrical tape. So check natin kung ito talaga. So ayan. So ayan, malakas yung kanyang ilaw. So ito siya guys, may supply. And then babalutan ko siya ng tape. Ayan, balutan muna natin siya ng tape. So ingat tayo kasi live wire yan. So ganyan, kailangan maganda yung pagkabalot natin. So ayan siya. So ayan, putol na natin siya. So balik-balik natin siya dito. So ayan. So make sure na hindi mag-loose yung tape natin para di mapatikit mami dito sa ating kakambal ng ating duplex wire. So ito puputulin ko na rin muna siya. Ayan. So ito. So pinutol ko na. So matigas yung magkano yan. So yung gamit kong price is local lang kaya hindi mahirap lang magputol. So ito na mismo yung linya niya. So ayusin na lang muna natin, cut na lang muna natin to. So ayan, puputulin na muna natin to guys. So ayan. Ayan, putulin na muna natin siya. So guys, pinutol ko na siya. Ayan. So ayun guys, pinutol lang natin yung linya. So ngayon papunta tayo sa kabilang bahay. So magkakabit daw tayo ng saksakan. Isa pang saksakan. Kasi kinulang sila ng saksakan eh. So pasok tayo dito. Saan kaya maganda yun? So ngayon guys, ang gagawin lang natin is maglalagay lang daw tayo ng isang outlet dito, sabi ni client. Kasi wala silang saksakan dito sa kusina. O saksakan mo lang daw ng electric pan. Ganon. So ang gagawin natin is dito ako maglalagay ng outlet dito sa dingding na to. So medyo ano na siya, giba na rin. Ayan, so wala na siyang palaman. Ngayon ang gagawin natin is kukuha tayo ng supply. So dito na tayo kukuha ng supply sa taas.
dyan guys sa junction box niya. So line 1 at line 2. So ang kukuhain lang natin dito is a supply para sa ating outlet. So binuksan ko na siya. So and then at chinek ko na rin, meron siyang line 1 at line 2 na nanggaling sa circuit breaker. So ayun yung kanyang circuit breaker. So dito ito yung kanyang circuit breaker guys. So bakit ganito circuit breaker niya? So mali yung kanyang kabit ng circuit breaker kasi bakit ganito? Nakababa yung breaker natin, pag tinaas natin patay yung ating ilaw. Oh, tingnan nyo. So ngayon ibababa ko, tataas ko. So yung taas niya pababa, baliktad siya. Ayan. Yung kanyang yung kanyang breaker. So bali ito kasi baliktad yung breaker niya. So nas pailalim. Okay, so dapat paibabaw yan. So sin na lang natin yung saksakan. So saksakan lang yung gagawin natin kasi saksakan lang yung pinapalagay ni client dito. So ito guys yung ating outlet na kakabit. So reuse na siya. So bakla tanggalin lang natin yung niya, screw sa likod. So itong mga outlet guys, ito yung mga ordinaryong outlet lang to. So kalimitan nakikita natin sa bahay. So ayan. Ngayon dito sa outlet natin guys, so meron siyang capacity. Kung makikita niyo, so ito yung capacity niya. Ang capacity niya guys is 15 ampere. So ayan, 15 ampere, nakikita niyo. So last meeting discuss ko naman sa inyo kung ilang appliances yung pwede rin isaksak pagdating sa 15 ampere na outlet. So ito na wag guys yung wire na gagamitin natin. So ayan, malambot lang siya. Ayan. So sukat ng wire to guys is number 12 pag sa outlet natin ilagay. So number 12 siya. And then tatap natin dito sa ating outlet. Okay. So ngayon baltan muna natin siya ang ating wire. So last meeting tinuruan ko na kayo kung paano mag tap ng ating outlet pagdating dito sa amang ordinary na outlet. Okay. So space lang natin siya. So ayan, gamit natin wire spacer. So pasokan siya dito. So ayan. So dito ulit. So ayan siya guys. So ayan. And then ito yung ating screw. Ilagay natin siya dito. Pagdating guys sa flat cord na wire, is yung puti natin dito, is siya yung negative, yung itim. Ito yung ating live wire. Okay. So malinaw tayo dito. Ayun, lagay natin sa screw. So paikutin lang natin siya. Dito. So ayan. Ayan siya guys. So simple yung ginagawa natin ngayong araw. So hindi tayo pinahirapan. Pinutol lang natin yung linya sa kabilang bahay. Kasi papalitan ng bubong ngayon, kakabilang tayo ng outlet. So ito lang yung maging trabaho natin ngayong araw. So napaka basic lang ngayon siya guys. And then ilagay natin siya dito sa ating terminal. Dito. So pasok natin yung screw. Yan. So ayan siya guys. So ayan, higpitan ko na. The same lang din guys, itong ito yung gagawin natin, ipapasok lang din natin dito. Okay. So ayan siya guys. So higpitan natin yung kanyang screw. Ayan. So ayan siya. So ito guys, okay na siya. So nalagyan natin siya ng wire, yung ating mga terminal dito. So ngayon, lagyan natin siya ng cover. So ngayon guys, pipix na natin siya dito, yung ating outlet na ginawa. So ang gusto ni client is mataas. So dito rin natin siya ilagay dito sa flooring. So medyo kataasan yan, mga 60 yan, 60 taas, 60 cm. So dito na daw niya gustong ilagay. So dito na siya ipipix yung ating outlet. So papakita ko na sa inyo mamaya kasi wala maghahawak ng camera dito. So mag-isa lang ako sa bahay. So dito natin siya guys, itatap yan ito sa junction box na ito. So pababa. Okay, so hintayin nyo lang. So ngayon guys, na-install na natin yung ating outlet dito. So ayan. Ayan, so ayan na siya. So dito ko siya pinadaan sa gilid kasi andito yung kanyang pamakuan. And then dito na sa ating junction box. So dito tayo kukuha ng supply sa junction box dito. So hahanap lang tayo ito ng supply. Okay, so ngayon tatap ko na. So hindi ko na mapapakita gawa ng tao dito, wala maghahawak ng camera. Okay, so wait nyo na. Okay, naitap ko na yung ating linya.
na mula rito sa ating outlet na ginawa natin. So ito na siya. Ayan. So napaka-igsi nung wire na in-splice nung dating gumawa rito. So medyo nahirapan ako sa pag-splice at pag-tap ng ating flat cord na wire. So ngayon guys, okay na siya. So na ito na. So ang gagawin na lang natin guys, check na lang natin yung ating ginawa. So susukatin na lang natin yung mismong supply mula dito sa ating outlet. So ito yung ating multi-tester. And then arrange ko lang siya sa 250 para sa ating para makuha na yung aktual na voltahe ng ating outlet. So test probe natin, pasok natin sa loob ng ating outlet. So ayan, tingnan yung ating multi-tester. So ayan, umalo siya. So malakas yung supply dito. So isa pa. So ayan, so 250 guys yung mismong supply dito sa ating saksakan. So malakas. Okay. So ganun lang guys, kasimple yung ginawa natin ngayong araw. So ginawa ko, pinutol ko lang yung linya simula ron sa service entrance kasi i-renovate yung bahay, papalitan ng bubong. And then nag-install tayo ng outlet na isang piraso dito sa bahay na to. So maraming salamat sa inyo guys. So sana may naintindihan kayong ngayong araw. So sa mga gusto magpa-shoutout sa akin, so ang gawin nyo lang guys is hashtag pa-shoutout, pangalan at saka address. Okay. So hanggang dito na lang guys. Sana may naintindihan kayo. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, so subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong video. Hanggang dito na lang guys and God bless. Thank you.